Magandang araw sa inyong lahat. Nandito kami upang iulat sa inyo ang Unit 9, Aralin 3. Sa araling ito ay tatalakay natin ang mga hakbang sa pagsulat ng lakbay sanaysay. Ang unang hakbang ay magsaliksik kaugnay sa lugar na pupuntahan. Bago ang paglalakbay, maaaring magsaliksik o magbasa tungkol sa lugar na pupuntahan. Alamin mo muna ang kultura ng iyong pupuntahan, kasuotan at paniniwala, wika at iba pang saliksik sa lipunan. Sa pamamagitan nito, matutulungan mo ang dahilan kung bakit sila nabubuhay sa ganoong paraan. Magsasagawa ng pagbasa, pagsasaliksik o mag-isipan ng mahalagang bagay upang mapalawak ang iyong kaalaman sa paksa. Ang pangalawang hakbang ay alamin ang layunin ng paglalakbay at pagsulat. Mahalagang malaman ang iyong layunin sa iyong paglalakbay. Sa pagsulat nito, mahalaga na magkaroon ng isang layunin para sa iyong paglalakbay at sa mga paraan ng pagsulat. Ilista ang lahat ng iyong naisip o ideya tungkol sa paksa. Gamitin ang iyong mga nailista upang matulungan kang mag-focus sa tiyak na paksa. Mahalagang pag-isipan ng mabuti ang mga layunin upang maging maayos ang pagsulat nito. Maaari ring maging personal ang iyong pagsulat nito kung ito ay iyong sarili at maaari din ito maging komersyal. Ang pangatlo ay ang magtala ng mahalagang impormasyon habang naglalakbay. Sa iyong paglalakbay, siguraduhin na may dala kang notebook o journal na maaari mong matalaan ng mga mahalagang impormasyon sa iyong paglalakbay. Kung wala namang madalang papel o mga kagamitan upang matalaan, ay maaari kang gumamit ng mga gadgets katulad ng recorder at iba pa. Mas nakakabuti ring magdala ng mga mapa-brochure at iba pang maaaring magamit na gabay sa iyong paglalakbay. Ang pang-apat na hakbang ay kumuha ng mga larawan habang naglalakbay. Mahalaga ang pagkuha ng mga larawan sa gagawing paglalakbay. Habang naglalakbay, danasin ang lahat ng nasa paligid. Amuyin ang mga bulaklak, tikman ang tsaa, pakinggan ang tunog ng lengguwaheng hindi pamilyar, damdamin ang init ng araw o lamig ng nyebe, o maglakad-lakad. Sa pamamagitan nito, mapapakita ang naging karanasan ng manlalakbay at ang mga kaalamang makukuha. Ang panglimang hakbang ay suriin ang mga detalyeng nakuha mula sa paglalakbay. Matapos ang paglalakbay, basahin at suriin ang mga tala na detalye tungkol sa mga nangyayari sa paglalakbay. Ngunit siguraduhin pa ring wasto ang facts at huwag mag-imbento ng mga salita. Pagkatapos ay siguraduhing organisado ang mga detalye ayon sa petsa, kahalagahan at iba pang pamantayan. Piliin ding mabuti ang mga larawan na isasali sa buong paglalakbay. Ang ika-6 na hakbang ay bumuo ng balangkas ng mga nakalap na impormasyon mula sa pananaliksik hanggang sa paglalakbay. Bago ka tuluyang magsulat ng buong lakbay sanaysay, ay gumawa muna ng balangkas. Ayusin ang mga nakalistang detalye sa isang maayos na balangkas. Kagaya ng ika-5 hakbang, kinakailangang pagsunod-sunurin ang mga mahalagang pangyayari at detalye ng iyong paglalakbay. Ang ika-7 hakbang at ang huling hakbang. Matapos bumuo ng balangkas, simulan ng isulat ang lakbay sanaysay. Bilang manunulat, isaalang-alang mo ang kiliti ng mga mambabasa. Ipahayag mo ang nararamdaman habang naglalakbay. At ang mahalaga, gumamit ng mga tayutay o figure of speech upang maramdaman nilang kasama sila sa iyong paglalakbay. Gumamit ng mga tayutay upang pang-agaw pansin.